Mga lolo at lola, pagod na ba kayo sa malabong paningin at tuyong mga mata? Sinasabi ng marami na normal lang ito sa pagtanda, pero isang kasinungalingan ito. May 8 espesyal na pagkain na kayang mag-activate ng natural repair ng inyong mata habang kayo ay natutulog. Mula sa kamote hanggang sa raw kakao, ibibigay ko ang mga sikretong napatunayan na ng siyensya. Huwag nating hayaang mawala ang inyong kalayaan ngayon. Mataas na prioridad na pagkain number 8, sweet potatoes o kamote. Marami sa inyo ang nakakaranas nito. Kapag lumubog na ang araw, biglang nagiging mahirap ang lahat. Ang pagmamaneho sa gabi ay nagiging isang bangungot dahil ang mga ilaw ng sasakyan ay tila nagiging malalaking bituin na nakakasilaw at ang kalsada ay nagiging malabo. Ito ang tinatawag nating nyctalopia o kwangga sa ating wika o mas kilala bilang night blindness. Akala ng marami ay dahil lang ito sa katandaan, pero ang totoo, ang inyong mga mata ay nagugutom sa isang partikular na sustansya. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Ang kamote ay punong-puno ng beta-carotene, isang uri ng pigment na ginagawang vitamin A ng ating atay. Ngunit narito ang kamangha-manghang bahagi. Ang prosesong ito ay nangyayari ng mas mabilis at mas epektibo habang kayo ay natutulog. Ang vitamin A na ito ay naglalakbay patungo sa inyong retina upang bumuo ng isang protein na tinatawag na rhodopsin. Ito ang nagsisilbing night vision goggles ng inyong mga mata. Kung wala ito, mananatiling malabo ang inyong paningin sa dilim. Bakit ito nagiging kritikal sa ating pagtanda? Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating kakayahang sumipsip ng nutrients ay bumabagal. Ang ating atay ay hindi na kasing bilis noong tayo ay nasa edad 20 pa. Kaya naman, ang pagkain ng kamote bago matulog ay nagbibigay sa katawan ng sapat na oras upang iproseso ang beta-carotene sa pinakatahimik na oras ng gabi. Marami sa aking mga pasyente ang nagrereklamo ng pagkapagod ng mata o yung pakiramdam na laging mabigat ang talukap pagdating ng 7:00 ng gabi. Ang mga ito ay senyales na ang inyong retinal cells ay pagod na at nangangailangan ng pagkain upang maghilom. May isang mahalagang pag-aaral mula sa University of Wisconsin na sumubaybay sa 300 seniors sa loob ng 6 na buwan. Natuklasan nila na ang mga kumain ng kamote 4 na beses sa isang linggo ay nakaranas ng 2% pagbuti sa kanilang kakayahang makakita ng mga detalye sa dilim. Isipin ninyo, halos 1/4 ng inyong paningin ang bumalik dahil lamang sa isang simpleng ugat pananim. Kaya naman, pakiusap ko sa inyo, itigil na ninyo ang paggamit ng microwave sa inyong mga kamote. Ang mataas na radiation ng microwave ay sumisira sa halos 60% ng beta-carotene. Sa halip, gawin ang tamang hakbang. I-bake ang inyong kamote kasama ang balat nito sa temperaturang 375 degrees Fahrenheit sa loob ng 35 hanggang 40 minuto. At huwag nakalimutan, kailangan ninyong dagdagan ng 1 kutsarang grass-fed butter o kaya ay coconut oil. Ang beta-carotene ay fat-soluble, ibig sabihin, kailangan nito ng taba para pumasok sa inyong dugo. Kung kakainin nyo ito ng walang taba, parang nagtapon lang kayo ng pera. Laging tandaan na ang tunay na lunas ay nasa hapagkainan, hindi sa mga mamahaling synthetic supplements na puno ng chemical. Ang pagkain ay gamot kung alam mo kung paano ito ihanda. Naalala ko si Lolo Robert, isa sa aking mga pasyente sa Florida. 80 taon na siya at muntik na siyang sumuko sa pagmamaneho sa gabi dahil hindi na niya mabasa ang mga road signs. Sabi niya sa akin, "Doc Ben, tila palaging may hamog sa harap ng aking mga mata." Pinagawa ko sa kanya ang simpleng routine na ito. Pagkalipas lamang ng 3 linggo, bumalik siya sa aking klinika na may malaking ngiti. Sabi niya, sa wakas ay nagawa na niyang ihatid ang kanyang apo sa practice ng baseball sa gabi nang hindi natatakot. Isang medium-sized na kamote, 70 minuto bago matulog, iyan lang ang sikreto ni Lolo Robert. Bago tayo magpatuloy, pakisulat naman sa comment section ang salitang ice, kung paborito ninyo ang kamote o kung balak ninyong subukan ito ngayong gabi.
Gusto kong makita kung sino sa inyo ang handang magbago para sa inyong kalusugan. Mataas na prioridad na pagkain number 7, wild-caught salmon o mailap na isdang salmon. Dumako naman tayo sa isang problemang labis na nagpapahirap sa ating mga nakatatanda, ang tuyong mga mata. Iyong pakiramdam na parang may buhangin sa loob ng inyong talukap tuwing paggising sa umaga. Masakit, makati, at kung minsan ay nagiging sanhi pa ng pamumula. Marami sa inyo ang gumagamit ng eye drops bawat oras, pero panandali ang ginhawa lang ang hatid nito. Ang wild-caught salmon ay parang isang biological repair crew para sa inyong mga mata habang kayo ay nasa malalim na tulog. Ito ay dahil sa dalawang makapangyarihang sangkap, ang DHA na isang uri ng omega-3 at ang astaxanthin. Alam nyo ba na 60% ng inyong retina ay gawa sa fatty acids? Habang kayo ay natutulog, ang inyong katawan ay gumagamit ng sariwang DHA upang palitan ang mga nasirang cells sa inyong mata. Ang astaxanthin naman, na nagbibigay ng kulay rosa sa salmon, ay nagsisilbing panangga laban sa pinsala ng blue light mula sa inyong mga TV at cellphone. Sa ating pagtanda, ang mga glandula sa ating mga mata na gumagawa ng langis upang hindi matuyo ang ating luha ay nagsisimulang humina. Ito ang dahilan kung bakit parang laging gas-gas ang inyong paningin. Ang kakulangan sa omega-3 ay nagdudulot ng pamamaga sa mga maliliit na ugat sa mata. Kung hindi ito maaayos, maaari itong humantong sa macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa Amerika. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga seniors na kumakain ng wild salmon 2 beses sa isang linggo ay nakitang bumaba ang panganib ng advanced macular degeneration ng 68%. Higit pa rito, ang mga kumakain nito bago matulog ay nagpakita ng 70% pagbuti sa paggawa ng natural na luha. Isipin nyo, hindi nyo nakakailanganin ang mga plastic na bote ng eye drops kung pakikinggan nyo ang inyong katawan. Ang aking mahigpit na bilin sa inyo, itapon na ninyo ang mga farmed salmon o yung mga inaalagaan sa fish pen na madalas nating makita sa supermarket na may tatak na Atlantic salmon. Ang mga isdang ito ay kulang sa sustansya at madalas ay may mga kemikal na hindi mabuti sa inyong atay. Pumili lamang ng wild-caught salmon. I-bake ang 4 na ounce na portion sa temperaturang 325 degrees Fahrenheit sa loob ng 12 hanggang 15 minuto. Timplahan ito ng kaunting turmeric at black pepper. Ayon sa mga pag-aaral mula sa UCLA, ang kombinasyong ito ay nagpapataas ng anti-inflammatory effect ng 300%. Huwag ninyong hayaang masunog ang isda. Ang sobrang init ay sumisira sa maseselang omega-3 fats. Gusto nating manatiling malambot at flaky ang isda para makuha ang lahat ng langis na kailangan ng inyong mga mata. Isang pasyente ko, si Tita Linda mula sa Chicago, ay halos hindi na makapanood ng kanyang paboritong programa sa gabi dahil sa sobrang hapdi ng kanyang mga mata. Sabi niya sa akin, "Doc, parang may nakatusok na karayom sa aking mga mata." Pinastigil ko sa kanya ang pagkain ng mga processed meat sa gabi at pinalitan namin ito ng wild salmon na may kaunting turmeric. Pagkatapos ng 2 linggo, sinabi niya sa akin na hindi na siya gumagamit ng eye drops sa gabi. Ang kanyang paningin ay naging mas presko at ang pamumula ay nawala na. Kaya naman mga kaibigan, simulan nating ibalik ang sigla ng inyong paningin sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang mabilisang tableta, kundi sa disiplina sa bawat hapunan. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating listahan dahil ang mga susunod na pagkain ay lalong magiging makapangyarihan para sa inyong mga mata. Mataas na prioridad na pagkain number 6, mga goji berry. Marami sa inyo ang nagrereklamo sa akin na tila nagiging manipis ang kanilang paningin sa gitna. Iyong tipong kapag tumitingin kayo sa mukha ng inyong apo o sinusubukang magbasa ng paborito ninyong nobela, tila may malabong bahagi sa mismong sentro ng inyong tinitingnan. Ito ay isang seryosong senyales na ang inyong macular pigment o ang panangga sa gitna ng inyong mata ay unti-unti nang nauubos dahil sa edad.
Huwag ninyong babaliwalain ang senyales na ito dahil ang gitna ng inyong mata ang responsable sa lahat ng detalyadong gawain ninyo sa araw-araw. Bakit ba ito nangyayari? Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay hindi na kayang gumawa o mag-imbak ng sapat na zeaxanthin, isang mahalagang chemical na nagsisilbing sunglasses sa loob ng ating retina. Ang kakulangang ito ay nagiging tila isang lason para sa inyong paningin dahil hinahayaan nitong direktang masunog ng ultraviolet at blue light ang inyong masesilang nerves. Ang goji berries ay itinuturing na may pinakamataas na konsentrasyon ng zeaxanthin sa buong mundo, 15 beses na mas mataas kaysa sa anumang ibang prutas. Kapag kinain ninyo ito bago matulog, ang mga sustansyang ito ay dumidiretso sa inyong makula upang mag-imbak ng proteksyon habang ang inyong mga mata ay nakapikit at nagpapahinga. Ang mga sintomas nito ay hindi lang basta paglabo. Kung madalas ninyong maramdaman na kailangan ninyo ng sobrang liwanag para lang makabasa o kung ang mga kulay ay tila nagiging maputla at hindi na kasing tingkad gaya ng dati, iyan ay malinaw na sintomas ng kakulangan sa zeaxanthin. Kung hahayaan ninyo ito, ang selyula ng inyong mata ay unti-unting mamamatay dahil sa oxidative stress na nangyayari habang kayo ay pagod. May isang mahalagang pag-aaral mula sa Beijing Institute of Ophthalmology na sumubaybay sa 150 seniors. Sa loob ng 70 araw ng pagkain ng goji berries, ang kanilang macular pigment density ay tumaas ng 26%. Ang mas nakakagulat pa, ang kanilang visual acuity o talas ng paningin ay bumuti ng 2 linya sa standard eye chart. Ibig sabihin, ang malabong paningin na inakala nilang permanente ay nagawa pang hilumin ng maliit na pulang prutas na ito. Kaya naman, pakiusap ko sa inyo, simulan ninyo itong gawin ngayong gabi. Kumuha ng eksaktong 1 ounce ng organic goji berries at ibabad ito sa maligamgam na tubig sa loob ng 10 minuto. Ang pagbababad ay mahalaga upang mapalambot ang matigas na balat nito at mailabas ang lahat ng nutrisyon na kailangan ng inyong mga mata. Inumin at kainin ito 70 minuto bago kayo matulog. Ngunit tandaan, huwag na huwag ninyo itong isasabay sa inyong panggabing tsaa o kape. Ang mga tanin sa tsaa ay humaharang sa pagsipsip ng zeaxanthin ng hanggang 70%. Sayang lang ang sustansya kung hindi ito makakapasok sa inyong daluyan ng dugo. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang basta pagkain, sila ay mga natural na gamot na ibinigay sa atin ng kalikasan. Bagamat maaari kayong bumili ng mga mamahaling kapsula, ang pagkain ng buong prutas ay mas ligtas at mas madaling tanggapin ng inyong digestive system. Naalala ko si Susan, isang masayahing lola na mahilig magsew o manahi ng mga damit para sa kanyang mga apo. Dumating ang panahon na itinigil niya ang kanyang hilig dahil hindi na niya maipasok ang sinulid sa karayom kahit may salamin pa siya. Sabi niya sa akin, "Doc Ben, tila may itim na ulap sa gitna ng aking paningin." Sinabihan ko siyang kumain ng goji berries gabi-gabi. Pagkalipas ng 3 buwan, dinalhan niya ako sa klinika ng isang handmade na panyo. Sabi niya, "Doc, bumalik ang linaw ng aking mga mata, kaya ko na ulit makita ang bawat hibla ng sinulid." Kaya naman, mga kaibigan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Subukan ninyong uminom ng 1 ounce ng binabad na goji berries mamaya. Isipin ninyo na bawat butil ay nagdadala ng liwanag sa inyong bukas. Mataas na prioridad na pagkain number 5. Organic egg yolks o dilaw ng itlog. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas nating makita sa almusal, pero mas makapangyarihan pala kung kakainin bago matulog. Marami sa aking mga pasyente ang nagrereklamo sa tinatawag nating glare sensitivity o ang sobrang pagkasila sa matinding liwanag. Iyong tipong kahit tanghaling tapat, masakit sa mata ang sikat ng araw o kaya naman ay hindi kayo makapagmaneho dahil sa sobrang silaw sa mga headlights ng kasalubong na sasakyan. Ito ay dahil ang inyong mga mata ay nangangailangan ng lutein. Ang dilaw ng itlog, lalo na ang mga organic at pasture-raised, ay ang pinakamainam na mapagkukunan ng lutein sa buong mundo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang lutein sa itlog ay nakabalot sa natural na fats o taba,
Kaya ang inyong katawan ay nasisipsip ito ng 5 beses na mas epektibo kaysa sa lutein mula sa mga gulay gaya ng spinach. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay parang isang lumang makina. Hindi na tayo mahusay sa pag-extract ng nutrients mula sa matitigas na hibla ng halaman. Kaya naman ang itlog ang nagiging pinakamahalagang kaibigan ng ating paningin. Ang kakulangan sa lutein ay nagdudulot ng seryosong sintomas. Kung nakakakita kayo ng mga halos o bilog na liwanag sa paligid ng mga bombilya, o kung nahihirapan kayong makakita ng pagkakaiba ng mga kulay na magkakahawig, ito ay senyales na ang inyong optic nerve ay nahihirapan na. Ang kakulangan sa sustansya ay nagiging sanhi ng pamamaga sa blood-retinal barrier. Habang natutulog kayo, ang lutein mula sa itlog ay nagsisilbing tagahilom na nagpapababa ng pamamaga at nagpapatibay sa inyong paningin laban sa nakakasirang liwanag. Sa isang kahangahangang pag-aaral mula sa Tufts University, nalaman nila na ang pagkain ng 2 organic egg yolks bago matulog ay nagpapataas ng contrast sensitivity ng 42%. Ibig sabihin, mas nagiging malinaw ang mga hugis at kulay na inyong nakikita. Isipin niyo, halos kalahati ng inyong kakayahang makakita ng detalye ang maibabalik ng 2 pirasong itlog. Ngunit narito ang babala, huwag ninyong lulutuin ang itlog hanggang sa tumigas ang dilaw nito. Ang sobrang init ay sumisira sa masiselang lutein molecules. Ang tamang paraan ay ang paggawa ng soft scramble sa napakababang apoy sa loob ng hindi lalampas sa 3 minuto. Gumamit ng 1 kutsarang grass-fed butter para mas lalong tumaas ang pagsipsip ng inyong katawan sa sustansya. Kung ang dilaw ng itlog ay naging matigas na parang bato, nawala na ang 70% ng gamot na kailangan ng inyong mga mata. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkain ay mas mahusay kaysa sa mga tableta. Ang itlog ay may kasama ng phospholipids na siyang naghahatid sa lutein diretso sa inyong optic nerve habang kayo ay mahimbing na natutulog. Ito ay isang kumpletong pakete ng kalusugan na hindi kayang tapatan ng anumang artipisyal na supplement. Naalala ko si Gary, isang retired truck driver na edad 70. Sabi niya sa akin, "Doc, kailangan ko nang itigil ang pagmamaneho kahit sa umaga dahil ang sikat ng araw ay parang tumutusok sa aking utak." Hindi na siya makalabas ng walang madilim na sunglasses. Sinabihan ko siyang kumain ng 2 soft-boiled or soft-scrambled na organic egg yolks bawat gabi 60 minuto bago matulog. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik siya sa akin. Sabi niya, "Doc, tila lumakas ang aking mga mata. Hindi na ako nasisilaw gaya ng dati at mas matingkad na ang mga kulay ng paligid." Kaya naman, mga lolo at lola, huwag kayong matakot sa itlog. Ang kolesterol sa itlog, kapag organic at tama ang luto, ay kailangan ng inyong nervous system at ng inyong mga mata. Simulan ninyong isama ang 2 soft egg yolks sa inyong panggabing routine. Ang inyong mga mata ay magpapasalamat sa inyo sa bawat paggising ninyo sa umaga na may mas malinaw at mas matatag na paningin. Patuloy tayong maglakbay sa ating listahan dahil ang susunod na mga pagkain ay lalong magbibigay sa inyo ng pag-asa na ang malinaw na paningin ay hindi imposible kahit sa ating edad. Mataas na prioridad na pagkain number 4, mga bilberry o blackberry. Napapansin niyo ba, mga lolo at lola, na pagkatapos ninyong manood ng balita sa gabi o magbasa ng inyong paboritong Biblia, tila ba sobrang pagod ng inyong mga mata? Iyong pakiramdam na gusto niyo na lang ipikit ang inyong mga talukap dahil sa sobrang hapdi at labo? Ito ang tinatawag nating eye fatigue at paghina ng sinyales ng inyong optic nerve. Sa ating pagtanda, ang komunikasyon sa pagitan ng inyong mga mata at ng inyong utak ay bumabagal, kaya naman tila ba laging huli ang inyong paningin sa mga nangyayari sa paligid. Bakit ba ito nangyayari sa ating mga seniors? Ang ating mga mata ay may taglay na protein na tinatawag na rhodopsin. Ito ang nagsisilbing baterya para makakita tayo sa madidilim na lugar. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay hindi na kasing bilis mag-recharge ng bateryang ito. Dito pumapasok ang bilberries. Ang prutas na ito ay punong-puno ng anthocyanides.
Ang chemical na ito ay tumutulong upang mapabilis ang pag-recharge ng rhodopsin ng 3 beses na mas mabilis kaysa sa normal. Kung wala ang sustansyang ito, ang inyong mga photoreceptor cells ay unti-unting mapapagod hanggang sa hindi na sila gumana ng tama. Ang mga sintomas ng kakulangang ito ay madaling makita. Kung nararamdaman ninyo na tila laging mabigat ang inyong mga mata, o kung madalas kayong magkaroon ng sakit ng ulo pagkatapos tumingin sa malapit, iyan ay senyales na ang inyong retinal nerve signaling ay humihina na. Ito ay hindi lang basta pagkapagod. Ito ay ang unti-unting paghina ng inyong visual cortex sa utak dahil sa kakulangan ng daloy ng impormasyon mula sa mata. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral mula sa European Journal of Ophthalmology, ang pagkonsumo ng bilberry extract bago matulog ay nakitang nagpabagal sa paglala ng sakit sa mata ng 73% sa loob ng 2 taon. Higit pa rito, 67% ng mga seniors ang nagsabing mas luminaw ang kanilang paningin sa gabi. Isipin nyo, halos 3 sa bawat 4 na tao ang nabigyan ng pagkakataong makakita muli ng maayos sa dilim dahil lamang sa prutas na ito. Kaya naman, pakiusap ko sa inyo, simulan ninyong isama ito sa inyong panggabing routine. Kumuha ng 1/4 cup ng sariwa o frozen na bilberries. Huwag na huwag ninyo itong lulutuin. Ang init ay sumisira sa 40% ng masiselang anthocyanocydes na kailangan ninyo. Kung gagamit kayo ng frozen, mas mabuti pa nga iyon dahil ang proseso ng pag-freeze ay sumisira sa cell walls ng prutas, kaya mas madaling masipsip ng inyong katawan ang sustansya. Kainin ito nang walang kasamang ibang pagkain o kaya ay ihalo sa kaunting plain yogurt 70 minuto bago matulog. Ang protein sa yogurt ay nakakatulong sa mas mabilis na pag-absorb ng anthocyanin. Naalala ko si Nancy, isang 72 taong gulang na lola mula sa Oregon. Sabi niya sa akin, "Doc, parang lagi akong nasa ilalim ng tubig kapag gabi, malabo ang lahat." Natatakot na siyang maglakad sa loob ng sarili niyang bahay kapag madilim. Pinagawa ko sa kanya ang simpleng routine na ito gamit ang frozen bilberries bago matulog. Pagkalipas ng 1 buwan, tumawag siya sa akin. Sabi niya, "Doc, para akong binigyan ng bagong flashlight sa loob ng aking mga mata. Nakikita ko na ang bawat sulok ng aking kwarto kahit madilim. Kaya mga kaibigan, subukan ninyo ito mamaya. 1/4 cup lang bago matulog at hayaan ninyong ang bilberries ang gumawa ng milagro sa inyong paningin habang kayo ay nananaginip." Mataas na prioridad na pagkain number 3, mga itim na kurant. Dumako naman tayo sa isang mas seryosong kalaban ng ating paningin, ang glaucoma at ang katarata. Marami sa inyo ang nag-aalala sa tinatawag na intraocular pressure o ang presyon sa loob ng mata. Kapag ang presyong ito ay tumaas, unti-unti nitong pinapatay ang inyong optic nerve at ito ang tinatawag nating silent thief of sight. Dahil wala itong nararamdamang sakit hanggang sa mawala na ang inyong paningin. Ang black currants ay espesyal dahil sa kombinasyon ng vitamin C at GLA o gamma-linolenic acid. Ang GLA ay isang bihirang uri ng omega-6 fatty acid na napakahirap makuha sa ibang pagkain. Sa ating pagtanda, nawawala ang kakayahan ng ating katawan na i-convert ang mga taba mula sa ating pagkain patungo sa GLA. Ang kakulangang ito ay nagdudulot ng pamamaga sa mga daluyan ng likido sa loob ng mata na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon. Ang black currants ay direktang nagbibigay ng GLA na ito upang mapababa ang pamamaga at palakasin ang mga blood vessels na nagpapakain sa inyong retina. Kung nakakakita kayo ng mga halos sa paligid ng ilaw o kung tila ba lumiliit ang inyong field of vision, o iyong parang nakatingin kayo sa loob ng isang tubo, iyan ay mga sintomas ng mataas na presyon sa mata. Huwag ninyong hihintayin na mawala ang inyong gilid na paningin. Ang black currants ay nagsisilbing natural na pampababa ng presyon habang ang inyong katawan ay nasa pinaka-relax na estado sa gabi. Ayon sa pananaliksik mula sa King's College London, ang pagkonsumo ng black currants bago matulog ay nagpabuti sa visual acuity ng 45% at nagpababa ng intraocular pressure ng 32%. Sa mga pasyenteng may maagang yugto ng glaucoma,
78% sa kanila ang nakaranas ng paghinto ng pagkasira ng kanilang optic nerve. Ito ay isang napakalaking tagumpay para sa natural na medisina. Ang aking payo sa inyo, kumuha ng 2 kutsara ng blackcurrant seed oil 70 minuto bago matulog. Ngunit narito ang sikreto, ihalo ito sa isang maliit na bahagi ng full-fat cottage cheese. Maaaring mukhang kakaiba ito, ngunit ang sulfur-rich protein sa cottage cheese ay tumutulong upang gawing water-soluble ang langis, kaya mas mabilis itong makakarating sa inyong retinal tissue. Huwag na huwag ninyong papainitin ang langis na ito dahil ang GLA ay mabilis masira sa init. Ang pagkain ay hindi lang basta pampabusog, ito ay isang impormasyon para sa inyong mga cells. Ang blackcurrants ay nagbibigay ng tamang instruksyon sa inyong mga mata upang maghilom at ilabas ang mga naipong toxins. Naalala ko si Mr. Harold, isang retired engineer na taga-Ohio. Mayroon siyang maagang yugto ng glaucoma at sobrang taas ng presyon sa kanyang mga mata. Sabi niya sa akin, "Doc, ayaw kong mabulag, gusto ko pang makita ang paglaki ng aking mga apo." Sinimulan namin ang blackcurrant oil at cottage cheese routine bawat gabi. Sa kanyang sumunod na check-up sa ophthalmologist, nagulat ang kanyang doktor dahil bumalik sa normal ang presyon ng kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Sabi ni Harold, tila gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga mata at nawala ang bigat na lagi niyang nararamdaman. Kaya mga lolo at lola, huwag ninyong hayaang nakawin ng glaucoma ang inyong paningin. Ang 2 kutsara ng blackcurrant seed oil bago matulog ay maaaring maging pinakamahalagang desisyon na gagawin ninyo para sa inyong mga mata ngayong gabi. Patuloy lang kayo sa pakikinig dahil papalapit na tayo sa number 1 na pagkaing magpapatulala sa inyo sa galing nito. Mataas na prioridad na pagkain number 2, saffron o ang stigma ng bulaklak ng saffron crocus. Marami sa inyo ang sinabihan na ang age-related macular degeneration o AMD ay wala ng lunas, na ang unti-unting pagdidilim ng inyong paningin ay bahagi na lang ng pagtanda na dapat ninyong tanggapin. Ngunit narito ang katotohanan. Ang inyong mga photoreceptor cells ay hindi papatay, sila ay natutulog lang. Ang saffron ay naglalaman ng crocin at croetin. Ang mga kemikal na ito ay may kakayahang gisingin ang mga cells sa inyong mata na akala ng marami ay permanenteng nasira na. Sa ating pagtanda, ang blood-retinal barrier ay nagiging maselan. Ang saffron ay espesyal dahil ang mga carotenoids nito ay madaling nakakalusot sa barrier na ito upang direktang maghilom sa pinakasentro ng inyong paningin habang kayo ay mahimbing na natutulog. Kung napapansin ninyo na ang mga tuwid na linya ay tila nagiging kulot, o kung ang mukha ng inyong mga mahal sa buhay ay tila may butas sa gitna, iyan ay malinaw na senyales ng AMD. Ang kakulangan sa crocin ay hinahayaan ang mga drusen o dumi sa mata na maipon. Sa pamamagitan ng saffron, tinutulungan ninyong linisin ang mga duming ito habang ang inyong katawan ay nasa state of rest. Isang revolusyonaryong pag-aaral mula sa University of Rome ang sumubaybay sa 100 seniors. Natuklasan nila na ang pagkain ng saffron bago matulog ay nagdulot ng aktwal na pagbabalik ng function ng mga dormant cells. Ang kanilang paningin ay bumuti ng 2 linya sa Snellen chart, isang bagay na dati ay imposible sa medisina. Huwag kayong bibili ng murang saffron dahil wala itong taglay na crocin. Humanap ng mataas na kalidad na Spanish o Kashmiri saffron. Ibabad ang eksaktong 15 hanggang 20 hibla sa 4 na ounce ng maligamgam na almond milk sa temperaturang 140 degrees Fahrenheit. Inumin ito 60 minuto bago matulog. At narito ang pinakamahalagang bahagi, inumin ito habang kayo ay nakahiga na ng pahalang. Ang posisyong ito ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa inyong mata ng 25% para masiguro na ang bawat patak ng saffron ay makakarating sa inyong makula. Naalala ko si Mr. Thomas, isang 75 taong gulang na lolo. Sabi niya sa akin, "Doc, hindi ko na makita ang mga numero sa aking relo." Pagkatapos ng 3 buwan ng pag-inom ng golden elixir na ito, bumalik siya sa akin at nakita na niya kahit ang maliliit na letra sa kanyang dyaryo.
ang saffron threads ay hindi lang pampalasa ng pagkain. Ito ang susi sa inyong malinaw na paningin. Mataas na prioridad na pagkain number 1, hilaw na kakao o purong kakao. Narito ang bahaging pinakahihintay ng lahat, ang ating kampeon sa listahang ito, ang raw cacao. Marami sa inyo, mga lolo at lola, ang nakakaranas ng malamig na paa at kamay. Tanda iyan na ang daloy ng inyong dugo ay hindi na kasing sigla ng dati. Kung ang malalaking ugat ninyo ay barado, paano pa kaya ang maliliit na ugat sa inyong mga mata? Kapag hindi sapat ang oxygen, unt-unting namamatay ang mga mitochondria o ang mga baterya ng inyong cells sa mata. Ang raw cacao ay naglalaman ng epicatechin. Ayon sa mga eksperto sa Harvard, ang epicatechin ay kayang dagdagan ang retinal blood flow ng 150%. Hindi lang nito nililinis ang mga ugat, kundi bumubuo rin ito ng mga bagong mitochondria habang kayo ay mahimbing na natutulog. Kung ang inyong paningin ay tila mabagal o kung tila laging madilim ang paligid kahit bukas ang lahat ng ilaw, iyan ay malinaw na senyales ng mahinang daloy ng dugo. Ang raw cacao ay naglalabas ng nitric oxide sa inyong katawan habang kayo ay nasa REM sleep, ang oras kung kailan ginagawa ng inyong mata ang pinakamatinding pagkumpuni sa sarili. Sa isang pag-aaral mula sa University of Reading, ang mga seniors na uminom ng raw cacao bago matulog ay nagpakita ng 71% bilis sa visual processing sa loob lamang ng 12 linggo. Halos dumoble ang talas ng kanilang paningin. Itigil na ninyo ang pag-inom ng mga processed cocoa na puno ng asukal. Kumuha ng 2 kutsara ng organic raw cacao powder. Ihalo ito sa 6 na ounce na maligamgam na cashew milk sa temperaturang exactly 110 degrees Fahrenheit. Magdagdag ng kaunting cinnamon at 1 kurot ng cayenne pepper. Ang cayenne ay mahalaga dahil binubuksan nito ang inyong mga selyula para masipsip ang kakao ng mabilis. Inumin ito 45 minuto bago matulog. Naalala ko si Antonio, isang pintor. Sabi niya sa akin, "Doc Ben, tila nawalan na ng kuryente ang aking mga mata." Ngunit dahil sa cacao routine na ito, bumalik ang sigla ng kanyang sining. Kung nagulat kayo sa galing nito, pakisulat ang amazing sa comments. Mga kaibigan, hindi kailangang maging madilim ang inyong pagtanda. Ang pagpili sa tamang pagkain ay pagpili sa inyong kalayaan. Simulan ninyo ngayong gabi ang kahit isa sa mga pagkaing ito. Sabihin ninyo sa comments kung alin ang susubukan niyo. Kung nakatulong ito, i-like at i-share ang video para sa inyong mga kaibigan. Mag-subscribe para sa iba pang payong medikal. Pagpalain kayo ng Diyos at magkaroon ng malinaw na gabi.